Hello, what's up? This is Gottman back again for another video. So, meron tayong bagong smartphone dito, the Infinix Note 40. This is the Pro Plus 5G. 256GB storage and meron tayong 12GB na RAM. Plus yung extended RAM, so 24GB daw. So, ito po, ang expectations muna. For expectations muna tayo. Meron siyang 100 watts all-round fast charge 2.0. Ang bilis nito. So, mas mabilis pa ito sa ginagamit ko ngayon na gaming phone, malamang. Pagdating sa charging, 20 watts wireless mode. Uy, supported niyang wireless charging? Aba, premium. So, umpisa pa lang, meron na agad tayong mga premium features, no? 100 watts, 20 watts wireless mag charge, 3D curve, 120Hz screen refresh rate, AMOLED din. Puro premium na mabasa ko Active Halo, first in segment, AI lighting, Dimensity 725G. Kung tama pagkakalala ko, nasa mid-range yata ang category nito. Pero double check ko na lang din. 108 megapixel with OIS. OIS. Solid na agad dito pa lang. Sound by JBL. Solid din dapat ang sound dito, di ba? Of course, 5G na yan. So, ang tanong, papasa kaya ito sa panlasa nyo? So, hindi pa natin alam ang price nito. Pinadala lang sa atin to ni Infinix and wala pa akong idea. And don't worry, ang usapan na namin dito, honest review. So, wala kami pinag-usapan na maglulukuhan tayo rito honest review lang. So, kung ano yung sasabihin ko rito, yun muna ang impression ko. By the way, this is an unboxing and impression. So, expect na medyo may excite ako kasi impression ito. Pero, alam nyo naman, meron tayong hiwalay na video for detalyadong review kung saan wala na. Tapos na yung honeymoon stage. Tapos na yung manghang-manghang stage. Pero, expect na dito, since first impression, mapapansin nyo tontuwa pa ako. Siyempre, first, bago. Anyway, konting disclaimer lang yan. So, ito na. Buksan na natin. I'm sure na excited na rin naman kayo. Yun, no? So, buksan na natin. Okay, nandito sa gilid. Lala. Ay, may kasama pang isang box yata sa baba. Wait, tsaka muna. May kasama. May nakapa ako. Lala. Ang ganda. May magpad, may mag-safe. Okay, may mag-safe. Para akong bata Ito pakaramdam pag nag-unbox ng laruan So, magpad, wireless magnetic charger. May magnetic charger tayo. Support niya ang Qi wireless charging, EPP standard protocols, compatible with more devices. So, hindi lang pang Infinix to. Pwede rin gamitin sa ibang mga unit na merong wireless charging support or Qi wireless charging support. Multiple safety protection. Gusto ko pa rin makita actually. Gusto niyo rin naman siguro makita. Nandito na rin naman yan. Mabilis lang. Silipin lang natin. Ayun. Ay, basic lang talaga siya. Pero in fairness ang gara tingnan. User manual. Okay. Hindi yan ang kailangan natin. Look at this. Ang gara Iba talaga ang effect ng simplicity basta na execute ng tama. Look at that. Ang ganda Feeling ko bakal naman siya kasi may konting bigat din siya. Metallic yung texture niya. Solid no. Yung gilid. Ganun din. Tingin ko bakal din to. May kabigatan Ito LED. Nandito yung Type-C niya. At sa likod, Infinix na logo. Okay. So, mamaya, testing din natin siguro or maybe sa detalyadong review na. But, balik muna sa pwesto. Ngayon, focus tayo sa mismong phone. At ito na nga. Yes. Ang smooth. Anong kasama sa box? Open ko na po para hindi na natin mamaya babalikan. Meron tayong pangsundot. Mobile phone sticker auxiliary cleaning kit. Pang linis lang ito. Warranty card. May kasamang case. Ay, solid yung case. Parang rubber or leather. Ganda Infinix, good job. Ang ganda. So, ito yung logo kanina ng wireless charger. So possible na supported ng case na to ang wireless charging. Didikit lang. Yes. Magnetic. Kumakapit. Ba? Okay din Pwede. Premium na. Good job kay Infinix dito. At may kasama rin tayong tempered glass, I believe. Yes, may tempered glass na at yung tempered glass, as you can see, curved na din. So, expect pala natin na curve yung display nito kasi curve yung kanyang tempered glass. May stickers. Okay, X1 splash proof, all around fast charge 2.0, blah blah blah. Sound by JBL, of course, be proud. Meron tayong 100 watts charging brick. Ito ang macho ng lahat ng mga macho. May kalakihan din in fairness Pero hindi siya sobrang laki. May kalakihan lang. Solid na. And of course, the charging cable. Hindi mawawala yan. Type-C to Type-C. Yes, good job. Kasi hindi naman ako maniniwala na 100 watts yan kung Type-C, Type-A yan. Dapat Type-C to Type-C lang talaga. Kasi Type-C to Type-C lang ang supported talaga ng mga 30 watts pataas na mga charger. Okay? Type-C to Type-C po dapat.
Tandaan nyo yan. So, ito po ang mga kasama niya sa box. Okay? This one, I'm not sure kaya hindi ko na lang muna ilalagay dito. Kasama sa box. Now, let's move on. So, ito na nga. Buksan na natin. Ooh, lala. Ang ganda ang curve. Look at that curve. Look at that curve. Ang ganda. Ang gara. Ba talagang ganda ng mga curve? Ba talaga ang ganda? At look at that. Ano to? Vegan leather? Green. In fairness, maganda yung pagka-green niya. Hindi yung baduy na green, ha? This is more like soft sa mata na green. Meron tayo ditong Infinix na logo. Yung texture, oh. Parang rubberized na green. Hindi, more on rubberized siya, eh. Parang rubber yung feeling. Pero ang ganda ng texture. Sarap sa kamay, oh. Masarap siya sa kamay. Solid. Yung camera, tingnan nyo naman, oh. I believe ang sabi sa box is OIS ito. So, yeah, OIS daw ito. Nakasulat dito, 108 megapixel OIS Super Zoom. So, meron tayong at least dito 3 camera. Isa dyan yung 100 megapixel. Ayan, meron tayo ditong parang LED light. Ang ganda ng execution niya rito. Ang ganda. This is more like premium. May naalala akong premium na design dito back in 2019, 2018, something like that. Ganun kaganda. Oh, nailaw din naman yun. Solid. Ano lang yan? Reflection lang po yun ng ilaw, ah. Hindi po yun ilaw talaga. Reflection lang. Ganda lang kasi nagandaan ako dun sa dating niya. So, ang ganda. Dito sa taas, meron tayong microphone. And I believe that's an infrared. Kasi parang LED glass yan yun. And then, meron tayo ditong speaker grill. And then, may nakasulat na sound by JBL. Lala, malakas sigurado to. And then, ikot tayo. Wala tayong makikita rito sa gilid. Sa ilalim is meron tayo ditong SIM tray, microphone, USB Type-C, and another speaker grill. So, dual speaker po ito. And we can expect, I believe, na stereo speaker talaga ito. Buksan ko lang. Tingnan ko lang kung ito ay may dedicated na micro SD card slot o hybrid po ito. Kailangan makita natin at malaman. So, meron tayong 2 SIM tray lang po. Hindi po siya expandable. So, lagyan ko na siya ng SIM card. Siyempre, doon tayo sa SIM 1. Tapos, turn on na natin for the first time. Tutuwa naman ako kasi, hindi siya fingerprint smudge magnet. Yung likod, ha. Of course, the screen is ibang usapan sa screen yan, eh. Sarap ng vibration. Lakas ng vibration niya. Anyway, setup ko muna saglit. Then, balik ako kayo. Fast forward tayo. Uy, note ko lang, ha. Ito ay in-display fingerprint. Not bad, ha? Not bad. In-display fingerprint. So, halos lahat premium na yung features niya, no? Kumusta naman kaya yung price nito? Hopefully, sana budget lang. Panalo to kung budget lang ito. Tansya nyo, anong best pricing nito? Pasabi nyo nga sa comment section kung ano yung pinaka-best pricing nito para masabing sulit na sulit. Hindi, wag naman yung OA sa baba. Wag naman sabihin 5,000, kalokohan naman na yun. Yung totoo naman, yung practical, yung makatotohanan naman ng pricing. Sa tingin nyo, magkano ang pinaka-solid price nito kung sakasakali? Yung makatotohanan ng price po. Sa comment section, pasabi nga. So, ito, tatry natin ngayon pansamantala. One game lang. Total na same presyo pa rin naman tayo. At least may idea na kayo. So, start. Siset natin to sa 120 FPS Extreme. Currently, nakita yung 60 kasi hindi pa natin nasa-set yung graphics niya. So, siset natin ngayon yung graphics niya para makita nyo na sinasagad talaga natin siya. Pero currently, nakaset to sa kanyang display refresh rate. Dapat 120 Hz screen refresh rate. So, malalaman natin yan mamaya. So, set na natin muna graphics. So, lagyan natin sa extreme. Ang kanyang default ay balance lang. Balance settings, extreme, then medium resolution. So, check natin yan kung mag-i-improve kapag mamaya na habang naglalaro. Currently, nasa 60 lang muna yung refresh rate. So, around 60 lang din yung FPS. My strength isn't to be trifled with. Restoring shield. Don't rush me. My strength isn't to be trifled with. So, this is a software incompatibility pa. Kahit naka 120 Hz screen refresh rate tayo, nakalock muna siya ngayon. So, future pa yan. Siguro after a few weeks from now, saka pa lang ma-unlock yung 60 FPS nito. For now, sa Farlight, 60 FPS lang siya. But, at least stable siya. And maybe I can show you kung bakit ko nasabing stable kasi may record naman tayo. So, okay tayo rito.
ay papakita ko lang sa inyo kung ano naging score niya. Ito yung 19 minutes na game. So yun, as you can see, stable siya sa 57. So hindi siya lumalayo sa 60 FPS. So that's good actually for the average na niya na FPS na performance. So kung 60 FPS lang talaga, kaya naman niya talaga yun. Yun nga. And as you can see, diretso halos yung kanyang what you call this, yung kanyang FPS. Nag-drop lang nung umpisa, which is understandable kasi usually sa umpisa naman talaga wala masyadong nangyayari yun. Loading times lang yun, so that is why may fluctuation dun. But the rest, stable siya actually. And pag tinignan naman natin sa kanyang temperature, check natin. So, sobrang baba, 35 degrees Celsius lang. So, kahit kakalabas na natin sa game, 35 degrees Celsius. So, I believe hindi siya umabot man lang kahit 40 degrees Celsius. Dahil nga naka 60 FPS lock siya sa ngayon. So, yun. So, gusto ko lang pakita sa inyo na naka-case siya. Ang ganda ng case niya actually. So, halos same color pa rin naman technically. So, pag pinasuot natin sa kanya, ang gara, ang ganda oh. So, nagiging galante si Infinix sa mga case niya. At ang gaganda. This time, hindi siya yung transparent na parang naninilaw na lang pag tumatagal. But this time, ang ganda. Ang solid. And of course, supported din mismo ng mismong case yung magnetic MagSafe niya or wireless charging. So yeah. As you can see, solid. Yeah, wala lang. Pinakita ko lang sa inyo. Ang ganda eh. Test na rin natin kung gumagana yung kanyang wireless charging. May case po yan. Sinuot muna natin yung case kung gagana nga siya. Kasi yung case mismo may design for wireless charging. So let's try. Gumagana nga talaga siya. So yes, that's nice. All around fast charger. Activated yung fast charger niya. That's wireless. As you can see, wireless. Pang premium flagship feature. So ayun, after we did some testing, ito na po pala sa mga mahilig dyan umasa sa Antutu. Ito po yung score na hinahantay nyo. This has 451,052 na Antutu score at good sa GPU. So by the way, ano ang Dimensity 7020 sa mga curious dyan? Dimensity 7020 is, papakita ko mismo sa inyo sa mismo MediaTek website po yan, para walang bias. Ito po ay actually nasa 2.2 GHz lang din na yung clock speed niya. So basically similar siya sa Helio G99 pero hindi po siya kagaya ng Helio G99. Why? Kasi Helio G99 is dual core lang po ang GPU nun. Octa-core CPU, dual core GPU. This one, octa-core CPU at octa-core din ang GPU niya. IMG BXM8256 po, that's octa-core. Pag sinerge po natin yan, supposedly octa-core na lalabas dyan. Here, as you can see, BXM8256, this is octa-core na GPU. So, octa-core CPU, octa-core na GPU. So, malakas po ang GPU nito as expected para sa kanyang chipset na upgrade. So, basically, this is an upgrade ng GPU naman na part. Ngayon, hopefully, since bago lang siya, sana ma-optimize agad yung kanyang performance sa mga current na games ngayon. So, abangan nyo ang detalyadong review. Yung full review po, ibig sabihin ko doon. Yun, okay? Now, bago tayo matapos, punta muna tayo sa camera saglit. Okay? Konting pakita ko lang sa inyo kung ano meron sa camera niya. As you can see, meron tayo itong film, video, photo, portrait, super night, dual video. Yan, dual video. Kasi dito po sa dual video is pwede po na gamitan ng dalawang camera, both front and back. So, that's dual video, okay? Tapos, meron pa tayo some more. Kung interesado pa kayo, ito pa po iba pang features ng camera niya. Slow motion, time-lapse, short video, sky shot, pro mode. May pro mode siya. Panorama, super macro, documents, AR shot, and yun, so on so forth. So, sa video naman, meron po siyang support for 2K resolution at 30 FPS. Ang 60 FPS niya is nasa 1080p. Ito po yan. And 1080p 30, then 720p 30 FPS. Nice job. Sa front camera naman, kung sisilipin natin, meron din siyang 2K, 1080p 60, 1080p 30, and 720p 30 FPS. Yan po ang sa front. So both, pareho po ng features ang back and front. Ang difference lang, mas mataas po ang resolution, video resolution or resolution kasi hanggang 108 megapixel po dito sa rear camera. So bibigyan ko na kayo ng sample, patikim muna. Sa ngayon, para hindi na rin kayo mabigo, ito na po ang mga sample shots. Ayun, no? Ay, ang ganda naman ng quality na. Tingnan nyo naman, no? Actually, hindi ko ina-expect na ganito kaganda yun sa bokeh effect niya. So, ginamit ko rito yung portrait mode, hindi yung photo mode. Portrait mode niya, look at that details. Tingnan nyo naman, pati yung hibla nung sinulid. Kitang-kita natin. Buhay na buhay yung kulay, actually. Ang ganda lang, di ba? At yung green, no? Buhay na buhay yung green. So, i-compare natin sa actual.
Realistic, oh. Parehong-pareho din ng kulay in fairness. Solid, no? Nice. And then dito, ganun din actually. Ang ganda rin ng kulay dito. Separation. Tinest ko siya actually kung magbe-blur yung, kung tama ba. Tama yung kanyang separation ng front and back. Pati yung blur. Actually, pag nag-close up tayo, makikita natin na tama talaga. Hindi siya yung nanghula or parang bilog. Totoong bokeh effect siya. Totoong, take note, emphasize ko lang, totoong bokeh effect siya. So, solid po. Lalo na dito. Ito, sinadya ko talaga nilagay sa gitna yung pangalan ko na Hotman just in case baka para mahirapan siya. Tingnan nyo naman. Plus yung detail ng bulaklak sa ganito ka lapit. Tingnan nyo, di ba? Nakuha niya pa yung ganong detalye ng bulaklak. Yung pating, yung tahi-tahi na yan. Nakuha niya pa sa ganito ka komplikado na shot. Solid. And of course, dinala ko na rin siya sa labas para mag-selfie. Makikita nyo naman. Totoo naman nakukuha niya yung separation ng foreground and background na maayos. Alright. Not perfect. May konting blur doon. Pero basically, that's very good. Sa totoo lang. As for the video, papakita ko sa inyo itong sample ng video na and kung totoo ba na may OIS siya. So, ito po ang kanyang 1080p at 30 fps. Supposedly, may stabilization po ito. And so far, nakikita ko, stabilize. Lalakad lang po tayo, as you can see. Fairness, stabilize nga siya, pero 1080p at 30 fps. Pero not bad. Pwede na. Kamusta naman yung langit? Nag-overexposure ba? So far, parang hindi naman. Wala palang ulap, wala tayong masilip ng ulap. Pero kamusta naman yung mic? Okay ba? Tingin ko solid na to. Pwede na. Solid na to. So ayan, as you can see, solid, diba? Totoong may OIS. Not flagship smooth level, diba? Pero that's smooth enough. Pwede na. Plus, meron siyang dual mode. Ano pa? Saan nyo pa makukuha yun? Okay? So, again, hindi ko pa alam kung magkano ito. And like I said, impression pa lang naman po ito. Abangan nyo yung detalyadong review. Sa detalyadong review, wala na yung excitement. Critical na po talaga ang mga sasabihin ko sa inyo. Tapos na ang honeymoon stage. So, abangan nyo sana yung full review. Hopefully, mag-improve nga siya. Pero yun nga, may usapan naman kasi kami ni Infinix na honest review lang po ang pwede kong sabihin sa channel ko. Okay? Walang bolahan. Honest review lang. So far, bibigyan ko siya ng 1 to 10, 9. Kasi premium eh. Diba? Kung napanood nyo nung umpisa, meron siyang wireless charging with MagSafe support. That's for flagship level na smartphone. Ganitong AMOLED with curve na ganito kaganda. That's for flagship level na smartphone. May under-display fingerprint. Oh, ang bilis nun. Pang flagship level na feature. Sound na dinesign ni JBL. Not bad. Pang flagship level na rin yun sa tingin ko. 100 watts charging support. 100 watts. Another flagship level na naman na feature. So sa tingin nyo, saang price kaya ito swak? Masasabing sulit. Para sa akin, kung nasa 15,000 ito, swak na swak ito sa akin. Panalo. Pero like I said, hindi ko pa alam ang price nito. Para sa chipset niya at sa lahat ng mga premium features na meron siya, sa tingin nyo, saan price siya nararapat? Itong Infinix Note 40 Pro Plus. Kayo magsabi dyan sa comment section. Pero para sa akin, sulit na ito. Basta 15,000 pababa. Any higher than that, hindi na ako siguro masyadong ma-excite or matutuwa sa kanya. Yan, 15,000 pababa, solid sa akin to. Puro flagship naman ang features na meron sa kanya. Solid. So, Infinix Note 40 Pro Plus, abangan nyo po yung full review nito. Hanggang dun lang. Don't forget to subscribe, like, and share para mapanood nyo yung detalyadong review, critical at honest na review. Hanggang sa susunod, this is Scottman. I'll talk to you again soon.